sa magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dito sa buong mundo. Salamat po sa suportahan niyo po sa aking content. Tungkol po ito sa Kimpaw update at sa mga iba pa. Sa mga bashers ko din po, para sa mga nag-e-engage po sa akin. Salamat din po sa mga like na binibigay niyo po sa akin at sa mga walang sawang panonood po sa aking content. At lalong-lalo na po ang ating Panginoon may kapal. Walang sawang pasasalamat din po ang gusto kong maihatid sa Kanya dahil po sa binibigay niya sa akin ng wisdom, knowledge, and understanding para po magkaroon po tayo ng magandang content tungkol sa Kimpaw updates at iba pang showbiz ganap po. Ayon po sa aking legit source po ay may sekretong kaganapan pala ang Kimpaw sa California. Nung may event pala sa California ay talagang hindi kasi nila in-upload ng maaga ba or di kaya hindi nila in-upload ng update yung event na ginawa nila Kim Chiu at Paolo Avellino sa California na kung saan po ay after ng rehearsal po nila and then, di ba after ng rehearsal, nakikita na po yung sweetest moment na nila dun yung hawak-hawak. Tapos nung nasa performance na po sila, talagang may isang netizen na nakapansin kay Paolo Avellino dun na hindi naman niya gawain kay Kim Chiu ba. Yung hinawakan yung bewang ni Kim Chiu na habang sila ay nagpe-perform. At saka, hindi lamang po yan. Yung nilapit ni Paolo yung kanyang mukha dito sa mukha din ni Kim Chiu nung sila ay nagpe-perform. Kaya yung mga netizen at saka mga yung fans ng Kimpaw ay laking tuwa at sobrang kilig nung napanood po yun sa event dun sa ASAP, California. Hindi lang kasi nila masyadong kinat yung clip na yun kasi nga po alam naman po natin there is something already sa kanilang dalawa. Hindi lamang po yan dun sa event. Diba nung pagdating po nila na galing na sa California, may mga haka-haka po ng mga netizen or mga fans ng Kimpaw na dumating sila dito. Pagdating nila dito sa Pilipinas ay isang parang kumbaga nagli-live-in na sila. Sana nga po aaminin na or magsalita na sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu kung talagang totoo po yung issue na sila po ay nagli-live-in na sa ngayon. Kasi alam naman po natin na para sa akin na ang opinion ko lang po hindi aaminin ng mga Kimpaw na nagli-live-in na sila dahil po alam naman natin sa buong mundo na pag ang SOCMED ang pinag-uusapan ay masisira po ang kanilang karir at marami na po yung mga negative na maririnig natin at hindi lamang po maririnig kundi po ipagkalat pa sa buong SOCMED na ito ay sila na po ay yung ang daming nega. Kaya nga po lahat ng mga netizen dito, inaabangan po yung pag-amin ng Kimpaw. Kung totoo po yung balita na sila po ay nasa isang bahay na at isang apartment na lang po. Kasi namataan kasi si Paolo doon na may dalang luggage. At same with Kim Chiu also may dalang luggage din na napakasimple po nila. At yun po ay tumungo sila sa apartment ni Kim Chiu. Na kung saan yung mga netizen na nagsasabi po ay yun daw po yung isang apartment na kung saan po ay nirentahan nila nung pagdating daw nila dito sa Pilipinas. Alam niyo po, sa totoo lang, ang ganitong kaganapan sa Kimpaw ay pinakilig na naman ng Kimpaw ang kanilang mga fans. Hindi kasi inaasahan ang mga fans na ganun pala yung kahigpit or ganun pala yung katodo suporta ang kanilang pagmamahalan. Yung super taiba na hindi mo na sila mapaghiwalay dahil po kahit dun sa ASAP California ay nakikitaan ng mga staff, mga kasama po nila sa trabaho na kahit nasaan si Kim Chiu ay nandun din po si Paolo Avellino. Simula sa pagkain, pagpahinga,
at saka rest time, at saka yung mga bonding moment, ay parang nag-iisang katawan na lang daw po sila. Kumbaga, ang salitang nag-iisang katawan ay kung nasaan si Kim Chiu, ay nandun din po si Paolo Avellino. Yun kasi po yung inaasahan ng mga netizen at mga humahanga sa kanila na kung saan po ay talagang gusto po nila na bigyan ng kahulugan lahat yung kanilang mga galawan ng mga Kim Pao fans. Isipin po natin na lahat po yan ay gusto kasi ni Paolo Avellino na maging pribado lahat yung kanyang galawan sa showbiz. Kaso nga lang, ang daming mata sa showbiz at ang dami din niya pong supporters. Kaya lahat po ng mga supporters ay talagang sumusubaybay po sa kanila at yun po yung kanilang galawan sa ngayon. Ayon po sa aking legit na source po ay talagang si Paolo Avellino po ay nagbigay ng pugay kay Kim Chiu dahil sa kasikatan niya ngayon, sa mga pangarap niya at hindi lamang po sa pangarap niya, nakakatulong na din po yung kanyang kasikatan sa ngayon kay Agi. Yun po yung talagang napaka-proud po si Paolo Avellino about kay Kim Chiu dahil nga po inangat niya din po si Paolo Avellino. Lahat po yan, yung mga sakripisyo ni Kim Chiu, dala-dala na rin po si Paolo Avellino. Yun po yung talagang pag-angat ng isa't isa sa kanila. Isipin mo nung hindi pa katandem ni Paolo Avellino si Kim Chiu, hindi masyadong sikat si Kim Chiu. Ay, hindi masyadong sikat si Paolo Avellino. Napapanood mo lang siya, pero hindi siya masyadong, yung pangalan niya is hindi masyadong sikat at hindi masyadong nagtre-trending. Kaya nga po, maraming mga netizen na nagsasabi na si Kim Chiu po ang nagdadala kay Paolo Avellino sa ngayon. At yun po yung gusto din ng mga ex ni Kim Chiu na ganun din po yung magiging kalakalan nila sa pangalan ni Kim Chiu. Kaya nga po pinipilit ni si Yan Lim na idikit yung pangalan niya kay Kim Chiu sa ngayon. Dahil nga po sa kasikatan ni Kim Chiu na gusto din matanaw ni si Yan Lim ay ganun din po yung gusto niya gaya din kay Paolo Avellino. Maraming Pilipino ang humahanga kay Paolo Avellino sa ngayon dahil nung nasa California po siya, para siya nakabingwit ng medal. Dahil nung pag-uwi nila dito sa Pilipinas, para silang nanalo. Dahil nga po sa ganda ng performance nila at sa mga nakikita nila na lahat ng mga fans sa California ay talagang idolo sila. Hindi lamang po idolo, talagang pinapalakpakan po sila dahil nga po kahit binabash yung kanta nila, ay nakikita nila na hindi yun yung tinitignan ng mga fans nila dun sa California na event niya, kundi ang kanilang performance na buong puso po nilang binigay. Kaya nga po maraming mga netizen po ang nagsasabi, don't ever bash Kim Pao, tambalan ng Kim Pao, dahil dapat lang po nasuportahan na lang po natin sila kasi yan po ang the best at deserving po nila. Yan po yung sinasabi ng mga ibang netizen po sa tambalan ng Kim Pao. Maraming gustong sabihin ang mga fans sa mga Kim Pao dahil nga po sa dami nang nangbabas sa kanila. Ang Kim Pao kasi po is, kumbaga si Kim po is grabe, sobrang tahimik lang. Hinahayaan niya lang po yung mga nangbabas sa kanila. At which is tama naman. Dahil nga po pag pinatulan mo yung nangbabas, lumalaki talaga yung ulo ng mga nangbabas sa'yo. Kaya nga po isipin mo, mas maganda yung manahimik ka na lang at no comment ka na lang sa lahat ng bagay. Dahil lahat po ng mga nadatapa sa ngayon ay inaangat ng kanilang mga fans. Yan lamang po at alam po natin yan. Dadako na naman po tayo sa isang issue na kung saan po ay about kay si Yan Lim. Si Yan Lim po ay isang kumbaga ay manggagamit na kung saan po ay gusto niya na naman gamitin si Kim Chiu sa kanyang sariling interest lang. Hindi sa sariling interest, kundi maliban sa sariling interest pala ay kundi sa sarili niyang kapakanan lang. Kumbaga makasarili ba? Hindi niya iniisip yung kapakanan ng mga iba.
kung ano ba yung magiging possibilities na makaugnayan ba kay Kim Chiu kung concerned naman siya sa kanyang mga galawan o kung ano po. Dahil ang alam po nila ay napakahirap pong intindihin ang sitwasyon ni Kim Chiu. Isipin po natin na si Yan Lim ay gusto niya lang gamitin si Kim Chiu dahil nga po sa isang project na kung saan po ay gaganapin sana nila pagkatapos ng project ng mga Kim Pao sa ngayon. Kaso nga lang, ang alam kasi ng mga ibang fans, hindi na talaga gusto ni Kim Chiu si Yan Lim. Pero si Yan Lim kasi dahil palubog na kasi ang kanyang career at ginamit pa niya, alam mo pa sa totoo lang, dahil sa palubog na ang kanyang career ay ginamit niya pa yung kaibigan nila na makipag-usap kay Kim Chiu. Si Yan Lim po to ginamit ni Yan Lim yung kaibigan nila para makipag-usap kay Kim Chiu dahil lang sa isang project na kung saan po ay ayaw na talaga makipagtambal si Kim Chiu sa kanya. Dahil nga po, alam mo ba yung sinabi ni Yan Lim sa kanyang interview? Na kung saan po ay sinisi niya si Kim Chiu sa lahat ng pagbagsak ng kanyang karir. Ang sabi niya, nung puro monoblock na lang yung natira sa kanyang mga fans, ito yung kanyang sinabi. Dahil daw kay Kim Chiu, kaya daw siya nawalan ng karir. At hindi lang po yan, nawalan na din daw po siya ng sarili niyang parang kumbaga income. Yun po yung sabi niya sa kanyang interview before dahil alam naman ng mga tao na kung wala si Kim Chiu, wala din ang si Yan Lim sa ngayon. Ayon po sa aking legit na source po ay pinatunayan talaga ni Kim Chiu sa mga netizen at sa mga fans po niya na talagang kaya niya pong panindigan ang kanyang mga sinasabi tuwing may mga interview sa kanya na no comment lang at ayaw niya po makipagtambal sa kanyang ex na sa ngayon. Alam mo, napaka-proud din ni Kim Chiu kay Paolo Avellino Dahil nga po sa kabila namang kontrobersiya tungkol sa kanila ni Paolo, ay hindi niya talaga iniwan si Paolo sa mga ganon na bagay. Hindi gaya yung mga ibang showbiz na may katambala o may mga partner ba, ay talagang iiwanan po nila yung kasama nila. Dahil po alam nila, pag yung ang kasama nila ay defeated na masyado, hindi na nila yan iaangat. Yan po ay iiwanan lang po nila yan hanggang sa maghiwalay na silang maging tambalan. At iba na po yung ipapares nila sa kanila. Yan kasi po yung mga halos kalakalan sa showbiz na kung saan po ay kapag may kontrobersiya kasi sa isang artist or sa isang tambalan na kung saan naman ay wala pa namang confirmation kung anong klaseng kontrobersiya yan, ay talagang hindi na sila matuloy na maging tambalan. Yan talaga yung kalakalan sa showbiz kasi masisira talaga yung business nila Ang showbiz po kasi ay, ayon sa aking legit na source po nakakilala sa showbiz, ay ang showbiz po kasi ay isang business po yan na kung saan po ay mag-hire sila ng mga artista at gumagawa sila ng mga shooting para sa isang movie at doon po sila kikita sa movie na yun. Kumbaga po ay hati-hatian po ang kanilang mga presyo at mas malaki po ang bigay po sa mga artista na kung saan mga sikat na po sa ngayon. Kaya nga po yung mga sikat sa ngayon na tambalan na ginagawa ng mga netizen, yan po yung mga kinukuha ng mga sikat din na direktor at saka sikat din na manager kasi nga po pag sikat ang artista ang gawan mo ng bagong movie, iyan ay talagang papatok sa takilya at maraming mga netizen po ang magbibigay dyan at saka maraming netizen po ang manonood sa kanila. Yan po yung talagang kalakalan sa showbiz. Kaya nga po dahil sikat sila Kim Chiu at saka si Kim Pao, patuloy pa rin ang mga management sa kanila or mga network
or ang kanilang manager at director na magbibigay sa kanila ng proyekto habang sila po ay sikat. Dahil nga po, pag sikat ang isang tao, talagang malaki ang income po ang makukuha nila. At hindi yan mamamatay na income, kundi tuloy-tuloy na income yan. Yan po yung gusto din ni Sian Lim sa kanya dahil nga po, yung income ni Sian Lim sa ngayon na sila po ni si Iris Lee ay talagang bumaba. Pati nga po yung mga gamit ni Sian Lim sa kanilang bahay ay hindi na po na-maintain. Not like before na si Kim Chiu po ay talagang sumusubaybay kay Sian Lim. Alam naman po natin na si Sian Lim ay hindi naman perpekto at tao lang naman siya. May mga sarili din yan na privacy at hindi lamang po yan sinasa publiko. Kaso nga lang po kasi tuwing nagsasalita kasi si Sian Lim sa publiko ay palagi niyang sinisisi at dinidiktik si Kim Chiu sa pagbagsak ng kanyang karir. Isipin mo to sa 12 years na kanilang naging nagkarelasyon or yung relasyon nila ba, hindi man lang, wala ka man lang maririnig kay Sian Lim na kapakasalan si Kim Chiu. Diba? Samantala si Paolo Avellino ilang buwan pa lang. Alam yung what's wrong with the Secretary Kim na kanilang tambalan ay talagang makikita mo doon na nagpropose si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Kundi kaya yung movie na po, yung movie na yun na What's Wrong with Secretary Kim ay patama yun kay Sian Lim dahil sa 12 years na naging karelasyon po nila wala ka man lang maririnig na napapakasalan si Kim Chiu, kailan ang engagement, o ano yung proposal na dapat niyang gawin. Wala, kasi nga po, tinatanong siya kasi at saka ang sabi niya, 50s to 40s pa daw yung darating yung ganun sa kanya. So, ibig sabihin, wala siyang, kumbaga, wala siyang idea kung talagang papakasalan ba niya si Kim Chiu, 'di ba? Comment niyo lang po kung ano yung mga idea or opinion nyo tungkol dito dahil nga po magkakaroon po tayo ng content dito at ibahagi po natin dahil alam nyo yung pag-open ng idea about kay Sian Lim ay talagang na-open-minded yung mga ibang tao dito Alam naman din natin na si Sian Lim ay ginagamit na lang po si Kim Chiu sa sarili niyang interes. At hindi yon nalaman din ni Iris Lee na si Sian Lim ay patuloy na nakikipag-communicate sa staff ni Kim Chiu na kung saan po ay talagang sinabi ni Kim Chiu sa kanyang staff na hindi not now pa daw yung pag-uusap nila ni Sian Lim. Yun po yung katotohanan dyan kung bakit panay iwas ni Kim Chiu kay Sian Lim.